For today's video ay itong kaganapan pagkatapos ng birthday ni Nili ay nung kinahapunan naman ay holiday dito sa Israel na tinatawag na Pesach. Pinapunta nga ako dyan ni Lola sa bahay ng kanyang kapatid at may pinakukuha na pagkain at meron ding ibibigay na regalo para kay Lola naman. Habang nga ako'y naglalakad dyan ay may natatanaw ako na may tinapon sa may tabihan ng kalsada. Mayroon ngang itinapon na oven at maganda pa nga ang itsura nito. Madalas nga ay may nagtatapon sa tapat na yan, dati ay washing machine at ngayon naman ay oven na maliit. Ang ganap na ito ay araw ng Lunes at yan nga ay holiday dito sa Israel kaya naman maaga pa lamang ay sarado na lahat ng mga tindahan. At pati mga pampublikong sasakyan ay wala na din bumabiyahe. Tahimik na ang paligid at bihira na lamang din ang mga tao na nasa labas. Ang kagandahan dito sa Israel kapag sinabing holiday ay talaga namang walang trabaho ang lahat ng mga tao. Mapwera na nga lamang sa amin ang mga dayuhang manggagawa na tuloy ang trabaho namin kahit holiday sila. Pero kami naman mga caregivers dito sa Israel ay mayroong siyam na holiday sa Pilipinas na binabayadan kami. Ang isa pa sa kagandahan dito sa Israel, ang bawat pamilya ay mayroong pagkakataon at oras na magkasama-sama at hindi puro trabaho lamang. Kaya naman ang araw na yan, pagsapit ng gabi ay magkakasama na ang buong pamilya at may salo-salo at may selebrasyon. Nang napadaan nga ako dyan ay napansin ko ay puro bula ang tubig, kaya naman nilapitan ko at paglapit ko nga ay amoy chlorine yung tubig. Siguro kaya amoy chlorine yung tubig ay dahil nililinis ng araw na yan. Sinamantala na nga siguro ang paglilinis ng araw na yan dahil wala na nga masyadong tao. Dito nga sa Israel ay marami silang iba't ibang klase ng okasyon na kanilang ipinagdiriwang pero sa amin ng aking mga alaga ay bawat araw ay ordinaryong araw lamang. Habang ang mga tao dito ay nagkakasiyahan, kami naman ang aking mga alaga ay nasa bahay lamang at walang ganap. Pero sa akin naman ay ayos lamang kahit nasa bahay lamang kami ng aking mga alaga dahil sanay naman ako. Ayan nga't may nagtapon pa ng mga damit ng mga bata din sa may labas ng gate. At andito na nga ako sa may building kung saan nakatirang kapatid ni Lola na si Imadora. Ayan nga yung mga tanim ni Imadora na roses kung saan siya kumuha ng ibinigay niya kay na Lola. Mahilig nga sa halaman at mga bulaklak ang kapatid ni Lola kaya naman meron itong mga tanim dito sa kanyang bakuran. Isa din yan sa libangan ng kapatid ni Lola ang mag-alaga ng mga halaman. Yang mismong araw na yan nga na birthday ni Nili ay hindi nakapunta ang kapatid ni Lola dahil masama ang pakiramdam nito at kagagaling lamang sa sakit. Kita nyo naman at sa loob ng bahay ni Imadora ay mayroon ding mga fresh na bulaklak na sunflower. Pagdating ko nga ay nakaredy na yung pagkain na ibibigay ni Imadora para kay Lola. Kinamusta ko nga din dyan si Imadora dahil ilang araw na nakadextrose dyan sa bahay at pinupuntahan na lamang ng doktor dyan dahil ayaw niyang magpa-confine sa ospital. Si Imadora ay napipirme lamang sa bahay kapag masama lamang ang pakiramdam o kaya naman ay kapag may sakit katulad niyan. Dahil nga sa babago-bago ding panahon dito sa Israel na iinit at lalamig ay nagkasakit si Imadora. Kaya naman ilang araw din siya na inubo at namaos kaya naman hirap magsalita. Ayan nga't mayroong pampasa sa kamay si Imadora kung saan siya tinusukan ng karayom para sa kanyang dextrose. Tinanong ko nga din si Imadora kung nasaan yung kanyang caregiver dahil wala siyang kasama ng araw na yan. At sabi ni Imadora yung kanyang caregiver ay nandun sa kanyang anak at naglilinis ng bahay. Isa sa kagandahan kay Imadora dahil malakas pa siya, yung kanyang caregiver ay pwedeng mag-part-time. Pwedeng maglinis bahay at isa nga sa nililinisan ay yung bahay ng anak ni Imadora na pwedeng kumita ng 800 to 900 pesos sa loob lamang ng isang oras. At ang paglilinis naman ay tumatagal lamang ng 2 hanggang 3 oras lamang. Extra income at malaking halaga din yun. Ayan nga't meron din si Imadora na binili na unan para kay Lola panlagay naman sa upuan. At meron ding bigay na ointment pampahid sa balat ni Lola. Mabait nga din si Imadora at mapagbigay kay Lola at madalas nga ay nagbibigay ng pagkain o kahit anong bagay na maisipan niya. At minsan nga ay binibigyan niya din ako ng mga pinaglumaan na gamit o kaya naman ay damit ng kanyang anak o mga apo. Mababait nga ang mga tao dito sa Israel at dahil nga holiday ng araw na yan ay uso ang bigayan ng regalo. Kaya naman yung mga employers na mababait at hindi kuripot ay nagbibigay sila ng regalo o matana sa kanilang mga caregivers. Ayan nga't pauwi na ako at biyabit ko na ang bigay ni Imadora para kay Lola. Shoutout time! Shoutout po kay Archie Lee Jamie ng Davao City. Shoutout po kay Telma Kadiong ng Eastern Samar. Shoutout po kay Grace Marikin Villarta ng Davao City. Shoutout po kay Lani Pamintuan Galbines ng Pagadian. Shoutout po kay Helen Grace ng Sorsogon, Bicol. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood at mag-iingat po kayo palagi. At pagdating ko nga dito sa bahay ay ipinakita ko agad kay Lola yung bigay ng kanyang kapatid. Yan yung pagkain na bigay ng kapatid ni Lola, sariling gawa ni Imadora at siya din na nagluto. Bukod sa gefilte fish ay meron ding buo na isda. Medyo matamis ang lasa niyan. At isa yan sa traditional na pagkain na kanilang inihahanda para sa pagdiriwang ng Pesach dito sa Israel. Thank you for watching!